Mayroon pong dalawang bagay na dapat tayong fokusan sa panahong ito. Una sa lahat ng bagay na dapat natin fokusan, walang iba kung hindi yung ating buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi ngayon panahon, kung pagmamasdan po natin, kung titingnan po natin, kahit anong diskarte natin, anong gawin natin pagsisikap, lahat ng bagay na yan nauuwi lang sa wala. Lalo na po sa narinig natin balita, lalo na po sa nangyayari sa ating kapaligiran, walang saysay yung mga bagay sa mundong ito kung wala tayo sa tamang direksyon ng buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya kung meron man tayong pupukus at gusto natin maging rooted ang pundasyon natin, walang iba kung hindi po yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Yan ang unang bagay na huwag natin iwawala sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang pangalawang bagay na dapat natin fokusan, yan yung pamilya natin. No? Pamilya natin, kasama na po diyan yung pagsisikap, trabaho, diskarte, anumang bagay na mayroon tayo. Ang pinakamahalaga, i-focus na natin sa kanila yung ating buhay. The reason why, wala nang ibang choice na dapat tayong gawin, kundi ang maging tapat sa Panginoon at maging tapat sa pamilya. Kasama po ng trabaho natin yan. Kasi lahat ng ginagawa natin, di tayo gumagawa pang personal natin na pangailangan lang, kundi gumagawa tayo para sa ating family. So saan ba nabilong yung family natin? Una, sa ating first priority family. So yung family natin, literally. Pangalawa, yung ating church. Ang ibig kong sabihin, mag-focus din tayo sa loob ng simbahan. Kasi ang pagpo-focus patungkol sa simbahan, hindi lang ito patungkol sa iyong family. May kinalaman din sa ating buhay spiritual. Na kung ang dalawang ito ay patuloy tayo nakatuon sa mga bagay na ito at maging matured tayo sa pagganap sa mga bagay na yan, I do believe na yung inyong mga sakripisyo ay hindi masasayang. So ipagpatuloy natin kung ano nasimulan po natin sa paglilingkod sa Panginoon kasama ng ating pamilya. Ako ay naniniwala na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Ang sabi nga ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Panghawakan natin yan, ang salita ng Panginoon.